sa pagpapakaloob ng karagdagang reproductive health services. Magkakaroon ng karagdagang bagong health centers, partikular na sa Aniban 3, Salinas 2, Molino 3 at Molino 4. Awaiting DOH approval, ang City of Bacoor ay magiging isang treatment hub para sa HIV at sa drug-resistant tuberculosis na sa ganon, ang mga persons living with HIV at ang mga drug-resistant TB patients ay hindi na kailangang lumayo dahil magiging available na sa ating health centers ang mga kailangang gamot. Para sa environment, magde-deploy tayo ng mga Bacoor City River Warriors para sa patuloy na paglilinis at pangangalaga ng ating mga riverways. Uumpisahan din natin ang recycling of residual waste kung saan ang mga Tetra Paks, candy wrappers, plastic containers at iba pang residual waste mula sa mga eskwelahan at iba pang ahensya at opisina ay iipunin natin, lilinisin at padadaanin sa shredder at gagawing recyclable bricks para maging construction materials. Sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magkakaroon tayo ng depuration program kung saan ang mga harvest ng tahong at talaba ay magiging malinis at ligtas sa anumang kontaminasyon. Wala na ang panganib sa red tide at sustainable harvest of good, clean shellfish ang magtitiyak ng material supply para sa itatayo nating livelihood center sa Seneguelasan kung saan gagawa tayo ng mga food products tulad ng tahong ganisa, talaba chips at iba pa. Para sa mga kabataan, magkakaroon ng Youth Employment Program para sa pagpapalago ng job-seeking skills ng mga kabataan ages 15 to 24 years old, kasama ang mga ALS graduates, TechVoc, TESDA, senior high school students at graduating college students. Para sa mga talentadong kabataang Bacoreño, kanina nakita nyo na ang Bacoor City Cultural Group at ang Bacoor City Composite Band at of course soon ang Bacoor City Symphonic Orchestra. Wala ba tayong palakpakan dyan? Maraming salamat sa inyong mga nagpalakpakan at ang totoo niyan, kasama kayo sa dapat palakpakan dahil katuwang ko kayo sa tagumpay ng ating lalo pang itataguyod at isusulong para sa lungsod ng Bacoor. At alam nyo, kulang pa yung mga binanggit ko. Marami pang nakalatag na mga konkretong programa. Panoorin po natin ito. Marami na tayong narating, nakamit at nagawa, pero marami pa tayong dapat gawin. There is no limit to what we can do, and we are willing, prepared, and empowered to achieve more and more. Nag-groundbreaking na rin ang LRT Line 1 Cavite Extension kung saan magkakaroon ng istasyon sa Barangay Zapote at Barangay Nyo. Kaugnay sa construction ng LRT Line 1 Cavite Extension na ine-expect nating lilikha ng traffic, we have proposed and presented to DPWH the construction of the Bacoor Diversion Road Project. We have in place a special committee for public-private partnership projects. Para sa ating mga informal settler families, tayo ay nakikipagtulungan sa ilalim ng basbas ng ating mahal na Pangulo sa mga ahensyang ito, PCUP, NHA, HLURB, HADSI at DILG, para sa pagbuo ng syudad, pagbabago, using the township concept that provides all the elements of a complete, holistic community. Magkakaroon din ng bagong home or shelter for boys sa Barangay Molino 5 para matugunan ang pangangailangan ng ating mga street children. We will do rehabilitation and renovation work for our city cemetery located in Barangay Maliksi. This is now under new management with a new office, and there will be provisions for apartment-type burial crypts. Sa pagpapatuloy ng pagbabagong anyo ng ating syudad, the old City Hall is now undergoing a major transformation. Construction is going on to respond to our growing needs. Soon, it will be a home for our new Hall of Justice.
Bilang pagbibigay halaga sa ating makulay na kasaysayan at kultura, magkakaroon tayo ng Museo de Bacoor, kung saan ibabahay ang yaman ng ating kalinangan. At sa ating lungsod din, gaganapin ang International Marching Band Competition sa taong 2018. The future beckons, and the city of Bacoor proves equal to the challenges ahead of us. We are confident that we can do it for our people, for all Bacoreños, for today's generation, and for future generations yet to come and beyond. May aaminin ako sa inyo, nung ang inyong lingkod ay pumalaot sa politika, sa aking puso ay may naramdaman akong kapusan at tiwala sa sarili. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, ang aking pagpasok sa larangan ng paglilingkod bayan ay pagtugon sa tawag at hamon ng Panginoon. Ang unang nagtiwala sa akin ay ang Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyo. Sinusugan at pinalakas ito ng suporta ng aking pamilya, partikular na si Senator Bong Revilla, my biggest supporter, my biggest fan, and also my biggest critic and my biggest advisor. Higit sa lahat na kaya ko dahil sa harap at likod, sa kaliwat kanan ko, andyan ang kapwa ko Bacoreño. Andyan kayong lahat. Maraming salamat sa inyo. Naniwala kayo sa akin at patuloy na naniniwala. Nagtiwala kayo sa akin at patuloy na nagtitiwala. Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Yan ang aking pangako sa inyo. Yan ang aking panata sa ating Panginoon. Dahil ang Bacoreño ay masipag, ang Bacoreño ay magaling, ang Bacoreño ay marangal. Sa inyong lahat, at sa lahat ng mga Bacoreño, maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Tayo po ay tunay na one team, one love, one Bacoor. Happy 5th Cityhood Anniversary sa ating lahat. Mabuhay ang ating lungsod. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa pagpanday ng ating sama-samang tagumpay. Maraming salamat po. Thank you very much ang ating Mayor, Mayor Lani Mercado Revilla. Palakpakan naman natin ang ating mahal na Mayor. Thank you very much po, Mayor Lani Mercado Revilla. Thank you.